Plano mo bang mag-apply abroad o especially dito sa Canada? Ano ba yung mga possible common job interviews? This vlog yun ang pag-usapan natin. Kuya Wilson, buhay Canada. Hello guys, kumusta? Kuya Wilson here again, no? Buhay Canada guys. Today's vlog pag-usapan natin kung ano yung mga most common job interviews, especially kung nag-apply ka abroad sa mga like Canada or sa Europe or sa UK, no? Or mga sa Amerika, yung mga most common or possible questions na itanong sa employer kasi iba yung nakagisna nating interview diyan sa atin kasi pwede tayong magtagalog, pwede tayong kung saan, no? Pero pag nag-apply ka abroad ng isang foreign uh, employer ay obviously English talaga yung isagot mo, hindi mo naman siya pwedeng sagutin ng Tagalog, no? So today's vlog guys, pag-usapan natin yung mga possible or common question during the interview. Bago ka sa aking page, please like, share, and follow my Facebook page, guys. Kuya Wilson Buhay Canada. Ang vlog ko is about Buhay Canada, guys. No? At iba pa, not only limited for employment here in Canada or mga job opportunities, and also yung kung ano-anong mga bagay-bagay na dapat nating alamin nandito sa Canada or sino yung gusto, especially kung sino yung gustong mag-apply dito sa Canada para magkaroon ka ng idea. Hindi na kayo ma-culture shock. Madali na lang mag-adjust kasi at least meron kang idea ano ba talaga ang buhay dito sa Canada. Okay? Okay guys, so ito ay isang template or pattern or siguro na practice or ginagamit sa mostly sa mga Canadians, no? Kasi dito ako sa Canada, in my 6 companies, napansin ko na ito yung lagi nilang parang pattern or template na nila na ito ang mga tanong, series of questions, halos pare-pareho lang. Nakita ko to sa Indeed, no? Ang ang pangalan niya ay si Jean, isang Indeed career coach siya guys sa Indeed, no, si Jean. So ito yung mga possible 19 questioners na itatanong sa mga employer, which is ito rin ang na-experience ko when nag-apply ako sa nursing home, nag-apply ako sa hotel, parang pattern na to, ito na yung sinusundan ng mga Canadian. So kay Jean, binigay niya is 19, no, yung sa Indeed na website. Yung first is tell me about yourself, how would you describe yourself, what makes you unique, no? Why do you want to work here? What is interest you about this role? What motivates you? What are the passionate about? Why are you leaving your current job? What are your greatest strength? What are your weaknesses? Ano pa ba dito? Ang dami. Do you have any questions? What do you like most about your last position? What do you like least about your last position? What is your greatest accomplishment? So ito yung kay Gina sa Indeed na coach sa kung mag-apply ka ng work. But anyway guys, halos lahat dyan ay ginagamit sa mga employer. So kung i-check nyo, what are the possible questions during interview, tapos ilagay mo indeed.com, lalabas to siya. Ang coach dito is si Jean. So itong number 1 guys na tell me about yourself is very common talaga to start sa employer, no, at saka during interview. So naka-explain dito paano mo siya sagutin, anong dapat isagot mo, nakalagay dito. So mayroon siyang example nilagay sa coach, no, ni Coach Jean, nilagay dyan. And then, how would you describe yourself? Mayroon din siyang mga example. What makes you unique? Mayroon din siyang example dyan at paano mo sagutin. Why do you want to work here? Itong why do you want to work here, guys, no? I-add ko lang to based on my experience and knowledge, no? Kasi number 1 talaga na bago ka mag-apply or bago ka sumalang sa tawag dito sa interview, alamin mo muna yung mission and vision of the company, yung company background.
Kasi pag nakuha mo yan, talagang masiguradong ma-impress yung employer. Kasi normal yan sa aplikante na alamin mo na kung anong klaseng company, anong klaseng employer ang pasukan mo or applyan mo ng trabaho. So pag alam mo yung mission and vision sa company, yung profile background ng company, talagang big points talaga yan. Mayroon kasi, bawat company, mayroon kasi silang mga mission and vision. Kung ano nila, ano yung plataforma nila sa company, no? Parang ganun. So, bago ka sumalang sa interview, i-check mo muna sa website ng company kung ano yung mission and vision ng company. Kasi kung ito ang itatanong sa iyo, why do you want to work here or why do you want to work with us? So, kailangan mong alamin. For example, no, ang company ay nagbigay ng no discrimination, friendly workplace environment, equal opportunity among the staff, among the employees. Yung mga ganun, yun ang mga mission and vision sa isang company. Career advancement. So, pwede mo siyang isagot na I'm looking for the company that has a good plan, that parang ganun, mga magandang opportunity for a career advancement to the employees, walang mga discrimination. So, pwede mo siyang i-elaborate yung pagsagot to mamangha yung employer, bakit alam niya yung company background o yung profile ko, bakit alam niya? Kasi pinag-aralan mo kung anong klaseng company ang papasokan mo. And then itong what interests you about this role, mayroong explanation dyan guys. So, what motivates you? Ito, isa din yan sa lalabas sa mga question guys, no? What are you passionate about? Hindi masyado to guys, no? Why are you leaving your current job? Ito, why are you leaving your current job? Very most common to guys, no? At wag mong siraan ang company. Wag mong sabihin, I was leaving my company because they don't give much benefits. No, wag mong gawin yan. Wag mong siraan. Sabihin mo na lang na umalis ka sa company for better career advancement or you want to learn more. Parang ganun. Wag kang sumagsira ng isang tao or employer or company, guys. Okay, ito. What are your greatest strengths? Lalabas din to karamihan. Anong mo? Lakas ng loob, no? What are your weaknesses? Ito, marami din tong ma-encounter mo rin to. What are your weaknesses? Ito guys, idagdag ko lang to. Yung what are your weaknesses guys, every tanong, mag-cite ka ng example. Let's say, may weaknesses, no? Mayroon kang mahina ka sa pakisama sa yung coworker, mahina ka diyan. Tapos tinuruan mo yung sarili mo paano ka, kasi kailangan ng teamwork. Kailangan na tapusin ang trabaho through teamwork. So parang ganun, weak ka dito pero ending may resultang positive. Yun ang isagot mo. Wag mong hayaan na weak talaga ka hanggang doon ka na, kasi minus yan sa employer na wala kang ginawa sa sarili mo to improve yourself. Parang ganon. Okay. What are your goals for the future? Ito, lalabas din to guys, no? Where do you see yourself in 5 years? Ito guys, lagi itong lalabas. Where do you see yourself in 5 years? Lagi to. So, kailangan kang, in 5 years, kailangan kang may dream o may pangarap ka na mag-improve sa iyo. And let's say, for example, attendant ka lang ngayon. So, I would say myself in next 5 years na as a team leader ka na or nagko-coach ka na, as a supervisor ka na, because you have the capacity, you have the potential na maging isang leader. So, wag kang manatili na pag tinanong ka, where do you see yourself in 5 years? Sabihin mo na, I'm still an attendant or I'm still cleaner. No. Make sure na you have to elevate yourself. Kailangan kang, within 5 years, kailangan kang nag-elevate yourself. Ganun yun.
Ito guys, can you tell me how you overcame stressful work situation? Lagi itong tinatanong. Can you tell me how you overcame a stressful work situation? Number one dito guys is, kung may problema ka sa bahay, huwag niyong dalhin sa workplace para hindi masira yung mood mo. So paano mo siya i-relieve yung stress sa work? So ito, lagi din tong tinatanong during interview. So kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Pero yung ito guys, kung ibuksan niyo tong sa ended na Coach Gene na mga possible questions, mayroon siyang mga example. So it's easy to guide. Or basahin mo lang para mayroon kang idea. What is your salary range expectation? Ito, bandang huli sa interview, ito ang tinatanong ng mga employer. What is your salary range expectation? Kailangan ka talagang mag-demand based on, kailangan mong pag-aralan yung isang lugar kung magkano yung average salary dyan. Halimbawa, sa Saskatchewan or Canada, pag-aralan mo magkano yung minimum nila dyan. Let's say, 45,000 a year for the basic or yung mga minimum wage. So let's say nasa 45,000 a year lang sila, ang Canada, no? Sabihin mo, I expect minimum wage, but I'm flexible if you can give me more than that. Huwag kang mahiya mag-demand sa salary mo. Basta ilagay mo lang na you are flexible with the salary. Hindi siya masama mag-demand ng salary. You have the right, especially kung mayroon kang solid work experience, guys. But as employer side as well, kailangan mo talaga siyang be flexible. Kasi hindi naman nila alam kung magaling ka sa dati, pero hindi ka magaling sa company ko. So, kung bigyan kita ng malaki, kailangan mo pa talagang i-adjust. So, nasa company na yan kasi mayroong 3 months provisionary period. So, doon sa provisionary period, kapag titingnan ka sa company kung magaling ka ba talaga o hindi. Kasi for me, it doesn't matter kung 20 years ka or 10 years kang work experience, kung tamad ka, bulakbol ka, meaningless yung yung experience mo, hindi yan worth it. Kung talagang 20 years kang nagtatrabaho pero pulpul ka, tamad ka. So hindi yan for me, hindi yan basihan. Do you have any questions? Kung mayroon kang, ito yung mga last or mga ending na tanong, do you have any questions? So magtanong ka kung ano yung expectation mo sa company. Let's say, anong maibigay nila na benefits, anong maibigay nila na mga advancement, career advancement para sa'yo. Huwag kang mahiya magtanong kasi that's normal. What is your greatest accomplishment? Ito, lagi itong tinatanong. What is your greatest accomplishment? So guys, ito mayroon siyang 19 possible job interview questions, guys, no? Ang coach nito si Coach Gene sa ended.com. Kung i-search nyo guys, basahin nyo, tapos para magbigay sa inyo ng idea. Kung during interview, mayroon kayong mga Zoom interview or personal appearance interview, alam mo yung mga, kasi template or pattern, or yun, paulit-ulit lang yan itatanong sa lahat ng employer. Yun lang talaga. Unless mayroong mga situational interview sa employer, talagang alam mo paano siya sagutin kasi situational siya. Pero itong mga common question guys, lagi itong tinatanong during interview. Okay guys, sana nakatulong Kuya Wilson. Follow for more videos. Good luck sa lahat ng may mga interview dyan, especially na yung nag-apply sa Saskatchewan. Malapit na yung December 11 and 14 as na nakalagay sa kanilang website na bibisita sila o pupunta sila dyan sa Philippines para mag-conduct ng mga job interviews guys, no? Kung sino yung nakatanggap ng mga email or invitation, good luck sa lahat. And then kung sino yung hindi nakatanggap ng invitation, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi pa sa'yo siguro ngayon, pero marami pang darating, marami pang opportunity. Huwag kang hihinto sa yung pangarap. Continue lang mag-apply. Abangan mo lang lahat ng mga posting, agencies, kung ano yan dyan, abangan mo lang.
Huwag kang hinto sa pangarap kasi kung hinto ka sa pangarap mo ay talo ka. Okay, Kuya Wilson, bye for now. See you.